Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa Team Johnny na nakikinig po sa atin ngayon. Ako na naman po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Anong oras na ba, Sarah? Bakit hindi ka pa nakakapagluto? Anong akala nyo? May magluluto para sa inyo, ha? Gising na ho ako. Ako na ho ang magluluto. Gising ka na pala eh. Bakit hindi mo pa ginising yung kapatid mo? Anong akala niya? May katulong kayo rito para may tagagising sa kanya, ha? Napagod po kasi ang kapatid ko sa dami ng gawain niya sa school, tita. Sabado naman po ngayon kaya hayaan na lang po natin siyang magpahinga. Ako na lang po ang gagawa ng mga gawaing bahay. Huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko naman po lahat eh. Ay, bakit ba ang ingay-ingay niyo? Hindi niyo ba nakikitang natutulog pa yung tao? Sabado naman ngayon eh. Pwede bang magpahinga? Ayun na nga, Sabado ngayon. Araw ngayon para maglinis kayo ng bahay. May mga kailangan na putulin na damo dun sa labas. Kailangan din labhan ng mga kurtina. Aba, isang buwan na yung nakakabit dyan sa bintana ah. Hindi na nga malaman kung ano talaga ang kulay niyan dahil sa tindi ng dumi. Oo na po. Ingay-ingay, ang dami pang sinasabi. Anong sinabi mo ha, Sarah? Naririnig kita ha? Kahit kailan pala sagot ka talaga. Lumabas ka na nga dyan. Lumapit ka sa akin at nang makita mong hinahanap mo. Pasensya na po kayo kay Sarah, tita. Hayaan niyo po at pagsasabihan ko na lang. Simulan ko na rin pong maglaba pagkatapos kong magluto. Yang kapatid mo ha, kailangan talagang disiplinahin. Nag-aaral pero walang natututunan na kagandahang asal. Mamaya siya sa akin. Magluto ka na dun sa kusina, Alexandra. Pupuntahan ko na sa kwarto yung magaling mong kapatid para maihiwalay niya ang likod sa higaan. Pasensya na po, Tita Angie. Madami lang po talaga siyang ginagawang school project. Lalo na po at graduating siya. Hayaan niyo po, mula ngayon hindi na ako magtitinda sa talipapa kapag Sabado at Linggo. Ako na po ang gagawa ng mga gawaing bahay. At yang kapatid mo, anong gagawin, ha? Magbubuhay prinsesa dito dahil palagi mong pinagtatanggol, ganon. Ano naman kung marami siyang ginagawa sa school? Dapat marunong siya sa time management. Kaya tumatandang walang alam sa gawaing bahay ang kapatid mong yan eh. Kasi kinukonsinti mo. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako nga po pala si Sarah. Masaya at buo ang pamilya namin noong nabubuhay pa ang nanay namin. Pero nagbago po ang lahat nang muling mag-asawa si tatay. Talagang hindi po kami magkasundo ng madrasta ko dahil sa ugali niyang masyadong palautos. Sinasabi niya na pandidisiplina daw yon sa amin ni ate pero para sa akin, pang-aalipin po yun. Hanggang sumusobra na po ang pagiging palautos niya. Kapag hindi siya nasusunod, nagagawa niya rin po akong pagbuhatan ng kamay. Dahil sa ingay ni Tita Angie, tumayo na ako at dumiretso sa labahan sa likod ng bahay. Nagsimula na ako maglaba ng hindi nag-aalmusal. Ayoko kasing sumabay sa kanilang kumain dahil kumukulo talaga ang dugo ko kay Tita Angie. Bakit hindi ka muna mag-almusal? Baka malamigan ng sikmura mo. Tumayo ka na dyan, pumunta ka sa kusina at kumain ka muna doon. Mamaya na ate, tatapusin ko na lang to para hindi nagngangawa si Tita Angie. Ano ba yan? Magchichismisan na lang ba kayong dalawa ha? Bakit hindi kayo maghiwalay ng gawain? Ang dami-daming dapat gawin dito, no? Ikaw, Sarah, doon ka sa bakuran. Putulin mo yung mga nagtataas ang damo doon. Ako na lang po ang gagawa nun, tita, pagkatapos naming maglaba. Si Sarah ka ba ha, Alexandra? Ikaw dapat ang maglaba dahil hindi naman marunong ang kapatid mong yan. Pwede naman po kasi yan mamaya eh. Kung nagmamadali po kayo, di kayo na lang ang gumawa. Yan ba? Ha, Alexandra? Yan ba ang kapatid mong palagi mong pinagtatanggol, ha? Tignan mo nga kung gaano kabastos ang ugali niyan. Paano naman po kayo hindi babastusin? Hindi naman po kayo karespe-respeto eh. Hindi man lang kayo nagmamalasakit. Puro lang kayo utos, palibhasa, napakatamad nyo rin eh. Hindi pa nga ako nakakapag-almusal eh, masunod lang kayo. Hindi ko naman sinabing huwag kang mag-almusal ah. Hindi nyo nga po sinabi pero maya-maya naman ang utos nyo, kaya wala po kong oras para kumain. Tsaka nakakawalang gana na talaga. At talagang sumasagot ka pa ha? Halika nga rito. Dapat sa'yo, ninungod-ngod dyan sa planggana para magtanda ka. Aray! Bitiwan niyo ang buhok ko! Dapat sa'yo sinasabon din kasama ng maruruming damit kasi marumi rin naman ang bunganga mo.
Tama na po yan, tita. Huwag niyo pong saktan ng kapatid ko. Please po. Tama na, ako na lang po ang maglalaba. Aray! Ano ba tong damit na to? Bakit may pardible? Oh, ayan! Pareho kasi kayong tatanga-tanga. Ang laki ng pardible na yan, hindi mo man lang nakita. Wala talaga kayong alam sa paglalaba. Mabuti nga yan para magtanda ka. Kung wala naman kaming alam, sana kayo na lang po ang naglaban ng mga damit nyo. Hindi naman namin to trabaho eh. Tignan nyo, nasaktan na si ate. Sinadya nyo yatang lagyan ng pardible yung damit nyo para masaktan kami, no? Walang yaha ka talaga? Nagawa mo pa akong pagbintangan? Dahil yan sa katangahan yung dalawa. Palibhasa, mga wala kayong alam na gawaing bahay. Hindi kayo naturuan ng walang kwenta yung ina. Huwag niyo pong dinadamay ang nanay namin dito, ha? Kung meron mang walang kwenta dito, kayo yon. Walang iha ka talaga? Kulang pa yata ang paglublob ko sa'yo sa bula. Dapat sa'yo nilulunod. Tita, tama na po. Huwag niyong saktan ng kapatid ko. Please, tama na po. Sarah, huwag mo na kasing sagot-sagutin si tita eh. Tama na kasi. Mas masasaktan ka lang lalo eh. Sa buong weekend, napagod kami ni ate sa mga gawaing bahay at sa pagsunod sa mga utos ng madrasta namin. Nasa bahay lang siya pero hindi niya magawang asikasuhin ang gawaing bahay. Palagi niya kaming hinihintay sa pag-uwi namin para gawin ang mga yun. Ibang-iba siya kay nanay, masipag siya at maalaga at yun ang dahilan kung bakit hindi gumaan ang loob ko kay Tita Angie. Isang araw ng Lunes, umuwi ako para kumain ng tanghalian. Oh, nandito ka na pala. Hinintay pa kita doon sa kanto kanina eh. Oh, heto, bumili ako ng ulam. Kumain ka na ba, ha? Sana hindi ka na bumili, ate. May ulam naman tayong natira kaninang umaga eh. Nasan nga pala si Tita Angie? Niyaya mo ba siyang kumain? Dapat pa ba? Kakain naman siguro yun kung nagugutom siya eh. Hindi ko pa siya nakita mula nang umuwi ako. Ay, ikaw talaga. Kaya pinag-iinitan ka niya lagi eh. Bakit hindi mo matanggap na siya ng pangalawa nating ina? Tanggap ko na ang pangalawang ina ko, yung teacher ko sa school. Pero siya, hindi. Isa lang siyang palautos na akala mo, Reyna sa bahay natin. Sinong Reyna? Kayo po. Ay, kayo po pala tita. Kumain na po ba kayo? Sabay na po kayo sa amin. Bumili na po ako ng ulam. Mabuti naman at nag-uwi ka na ng ulam. Kung magluluto ka pa kasi, matatagalan pa yon. Ang kupad mo pa namang kumilos. Sarah, ibili mo nga ako ng malamig na soft drinks dun sa tindahan. Kumakain pa po ako. Tsaka papasok po ako sa school. Nagmamadali na nga ako eh. Bakit ka ba panay dahilan ha? Itigil mo nga muna yung pagkain mo at bumili ka ng soft drinks. May tubig naman po dyan. Pwede kayong uminom kung mabilaukan kayo. Ako na lang po ang bibili. Kumain ka muna ate. Mamaya lang babalik ka na naman sa talipapa para magtinda ulit doon. Mamaya ka na bumili ng iinumin niya. Unahin mo muna yung sarili mo. Mas pagod ka kaya dapat kumain ka muna. Sarah, ayusin mo nga ang pananalita mo. Hindi na maganda ang ginagawa mo eh. Respetuhin mo si tita. Mas matanda pa rin siya sa'yo. Tama yung ginagawa mo, Alexandra. Disiplinahin mo yung kapatid mong walang modo. Ibilin niyo na ako ng soft drinks. Hay! Ako na nga ang bibili. Nawalan na ako ng ganang kumain. Nasaan na ho ang pambili? Akin na ho. Palwalan mo na lang muna. Sigurado namang may pera ka pa dyan eh. Bawasan mo ng allowance mo. Matipid ka naman, hindi ba? Sa inyo palagi binibigay ni tatay ang budget dito sa bahay ah. Ubus na ho yun kagad. Saan niyo ho ginagastos? Hay! Ang dami pang sinasabi. Nakakarindi ka talaga. Oh, hayan! Wala naman kasi kung barye. Lumakad ka na nga nang mawala ka na sa harapan ko. Nang makabili na ako ng soft drinks, pabagsak ko tong nilapag sa lamesa. Kita ko ang pagkainis ni tita pero agad ko siyang tinalikuran para hindi na ako mapagalitan pa. Mula nang dumating si Tita Angie sa bahay, lumabas talaga ang sungay ko, Miss Winnie. Kahit pagsabihan nila ako ng paulit-ulit, hindi ko magawang makitungo sa kanya ng maayos. Hindi ko kasi matiis kung paano niya kami pakitunguhan eh. Lalo pa minsan, nagagawa niya akong pagbuhatan ng kamay. Bakit hindi mo na lang siya pakitunguhan ng maayos ha, Sarah? Baka magsumbong yan kay tatay mapagalitan pa tayo. Di magsusumbong din ako. Sumusobra na kaya siya. Natural lang naman na utusan niya tayo, hindi ba?
Natural naman talagang makisuyo siya sa atin at makisama. Pero kung puro tayong makikisama, di ba pangit naman tignan yon, ate? Tapos nandito pa siya sa bahay natin. Hindi siya pwedeng magreyna-reynahan dito, no? Tayo ang anak ni tatay, kaya dapat tayong mag-adjust. Aba ate, kung makapagsalita ka naman para bang tanggap na tanggap mo na siya. Hindi ko lang siya binabastos. Yun lang ang dapat gawin dahil wala tayong magagawa eh. Mahal siya ni tatay kaya gustuhin man natin o hindi, dapat natin siyang tanggapin. Sino ba naman kasi ang may gustong mapalapit sa kanya eh? Sa ugali niyang yun? Kaya hayaan mo na lang ako ate. Malay mo, hindi na yan magtagal at kusa siyang umalis kapag napuno na sa ugali ko. Kesa naman tayong umalis, di ba? Aalis? Tayo? Paano naman si tatay? Malay mo, mahal naman talaga niya si Tita Angie. Baka mamaya niyan biglang umalis at sumama si tatay sa kanya. Paano na tayo? Hindi naman na tayo bata ate. Kaya naman na natin siguro ang sarili natin. Lalo na at magtatapos na ako ng high school. Pwede naman ako magtrabaho muna habang nasa kolehiyo para makatulong ako sa'yo sa mga gastusin. Sira ka talaga. Huwag mo nang sasabihin yan sa susunod ha. Baka marinig yan ni tatay. Sasama ang loob nun. Nagtatampo pa rin ako sa kanya. Tapos hindi man lang niya nararamdaman yun. Sigurado akong ramdam yun ni tatay kaya hinahayaan ka lang niya sa ginagawa mo. Pero sana wag ka namang sumobra kasi baka maubos din ang pasensya ni tatay sa'yo. Kesa naman magpaka-plastic ako, hindi ba? Ay nako, kahit talaga baluktot yung katwiran mo, ipipilit mo pa rin ano? Sinasabihan lang naman kita kasi baka masanay ka at magawa mo yan sa ibang tao. Alam mo naman na si tita ang mapupulaan ng iba pag nagkataon. Parang hindi mo naman ako kilala ate. Hindi ko naman gagawin sa ibang pagsagot-sagot eh. Ganun lang talaga ako kay Tita Angie kasi naiinis ako sa kanya. Panay ang utos niya at nakakairita na talaga siya. Ay, sige na ate, papasok na ako. Magdidilim na nang makauwi ako. Nauna na ako kay ate dahil madalas nagpapaubos pa sila ng paninda sa talipapa. Napangiwi ako nang makita ang mga hugasin sa lababo pagkapasok ko ng bahay. Hinugasan ko naman ang pinagkainan nung tanghali kaya lang nagtataka ako bakit madami na namang tambak sa lababo. Hindi na lang ako nagsalita para maiwasan ang sagutan namin ni tita. Pagkapalit ko ng damit pambahay, hinugasan ko na ang mga kasangkapan at nagsaing na rin ako. Ilang sandali pa, lumabas na si Tita Angie mula sa kwarto nila ni tatay. Hindi ko siya pinansin hanggang sa nahiga sa mahabang upuan sa sala. Hanggang sa dumating na si ate at sabay kaming kumain ng hapunan. Nagsalita lang si tita nang utusan akong bumili sa tindahan. Sara, ibili mo nga ako ng kutkutin dun sa tindahan. Hindi pa po ako tapos sa gawain dito sa kusina. Mamaya na lang po. Iwanan mo na muna yan. Unahin mo tong inuutos ko. Hindi naman mabigat ang inuutos ko sa'yo ah. Yun naman ho pala bakit hindi nyo kayang gawin? Susunod ka ba o gusto mong masaktan? Di saktan nyo ako nang maabutan kayo ni tatay na sinasaktan ako. Tsaka palagi nyo naman ginagawa ang manakit Ano ho yun? Exercise nyo? Bakit ba wala ka talagang modo? Ganyan ka ba talaga pinalaki ng nanay mo? Huwag niyong idadamay si nanay dito. Tanungin niyo ho ang sarili niyo kung bakit ako ganito sa inyo. May pagkain dito pero gusto niyong bumili pa sa labas? Ginagastos niyo lang sa ganyan ng perang pinaghihirapan ng tatay ko? Walang iya ka talaga! Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako, ha? Ha? Aray! Bakit ka ba biglang namamalo? Hindi na ako bata, porkit hindi kayo nasunod. Anong akala mo sa akin? Gastador? Tita, tama na ho yan. Ako na ho ang bibili. Ayan ka na naman Palagi mo na lang sinasalo ang kapatid mo kaya tumitigas ang ulo. Bakit kasi siyang palagi niyong inuutusan? Nandito naman ho ako Hayaan niyo na ho si Sarah. Tsaka hindi pa ho siya tapos sa ginagawa niya Nakakasawa kasi ang ugali ng kapatid mong yan. Kung sawa na kayo sa ugali ko, umalis na lang kayo rito. Hindi yung umaarte kayong parang reyna, hindi naman bagay sa mukha niyo. Bastos ka talagang lintik kang... Oh, nandito na ako. Mahal, nandito kami sa kusina. Mano po, tay? Mano po, tay? Kamusta po ang araw niyo? Kumain na po ba kayo? Hindi pa, pero bumili ko ng mauulam natin. O sige, maghain na kayo para makakain na tayo. Wala na akong ganang kumain. Busog pa ako.
Ano na namang ginawa niyo sa tita niyo, ha? Bakit nakasimangot siya? Nako, baka nag-iinarte lang po yon. Tirhan nyo na lang po at tiyak mamaya kakain din yon. Kumain na po kami ni ate. Inihain ko na po ang dala niyong pritong manok, Tay. Kumain na ho kayo. Saglit lang, ha? Pupuntahan ko lang ang tita Angie niyo. Sa huli, pinili pa rin ni Tatay Sandro na sabayan si Tita Angie na kumain. Ang kinaiinis ko lang po, Miss Winnie, gumawa na naman siya ng eksena. Hindi lang nasunod ang utos niya, parang batang pumasok sa loob ng kwarto at nag-inarte. Ang masama pa doon, kami pa ang may kasalanan sa mata ni Tatay. Pumasok na rin ako sa kwarto namin ni ate para matulog. Nagising na lang ako dahil sa malakas na katok sa pinto. Wala na si ate sa tabi ko kapag madaling araw kasi kailangan siya sa talipapa ng ganung oras. Pupungas-pungas pa akong lumabas para pagbuksan ng kumakatok. Anong oras na, ha? Bakit natutulog ka pa rin? Bumangon ka na nga dyan. Labhan mo yung nakababad sa planggana. Sige po, mamayang hapon pag uwi ko galing sa school. Ngayon ko inuutos kaya dapat ngayon mo gawin. Ano bang mahirap intindihin doon, ha? Ano po ba yon? Kung naubusan kayo ng panty, bakit hindi kayo ang maglaban ng may magamit naman kayo kagad? Bakit kailangan ako pa? Ang aga-aga, puro kasagot. Sumunod ka na lang, pwede ba? Ayoko ho. Ang aga-aga pa ho, no? Sa akin binigay ng tatay mo ang allowance mo. Kung ayaw mong makuha, sige, wag mo akong sundin. Ikaw din naman ang mawawalan at hindi ako, no? Hala, nang blackmail pa talaga para lang masunod ang gusto niya. Pasalamat ka talaga at kailangan ko ang allowance na yan, ha? Oo na ho, maglalaban na ho! Susunod din naman pala, panay reklamo pa. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanyang utos. Sa kanya kasi binigay ni tatay ang allowance ko, lalo na't nakalimutan niyang ibigay yon kay ate Alexandra. Hindi siguro sila nagpang-abot ni ate bago pumunta sa talipapa. Damit pantrabaho ni tatay ang pinalalabas sa akin ni Tita Angie nang tignan ko ang planggana. Kahit wala siyang ginagawa sa bahay, hindi niya ito magawang labhan, maski sarili niyang panty. Taliwas yon sa itinuro niya sa amin. Ang sabi kasi niya sa amin, labhan na namin ang aming damit habang naliligo kami para hindi natatambak yon. Pagkatapos kong maglaba, nag-asikaso na ako para pumasok sa school. Kinuha ko sa kanyang allowance at umalis na ng bahay. Hindi ako nakauwi ng maaga dahil sa daming gawain sa school. Sa karinderya katapat ng school ako kumain para matutulog na lang ako pag uwi. Agad akong sinalubong ni ate pag uwi ko at kita ko na nag-aalala siya. Bakit hindi ka umuwi kaninang tanghali? Nag-aalala ako sa'yo ah. Hinintay pa nga kita sa kanto eh. Kumain ka na ba? Ang daming pinagawa sa amin ate. Kukulangin ang oras ko kung uuwi pa ako kaya doon na lang ako kumain sa karinderya. Ay, nandito na po pala kayo, Tay. Mano po? Sarah! Po? Bakit nagre-reklamo na naman ng tita Angie nyo, ha? Hindi na ba talaga kayo mautusan dito sa bahay? Po? Grabe naman hong sumbong yan. Ako nga po ang naglaba kanina ng mga damit pantrabaho nyo eh. Hindi po ba dapat gawain niyo yun bilang asawa? Anong karapatan mo para silipin kung ano siya bilang asawa ko? Tay, ako na po ang bahala kay Sarah. Pagsasabihan ko po siya, kumalma lang po kayo. Palagi naman ganyan ang nangyayari, di ba? Bilang nakatatandang kapatid, hinahayaan kitang disiplinahin siya. Pero parang pangunginsintihan nangyayari. Nagagawa nyo ng bastusin ng tita nyo. Hindi pa sinabi ko sa inyong siya na ang tatayo nyong ina? O sige, hindi nyo nga siya tanggap pero kailangan nyo ba talaga siyang bastusin at sagut-sagutin? Ganyan ba namin kayo pinalaki ng nanay nyo? Hindi naman po sa ganoon, Tay. Bakit hindi nyo na lang siya isama sa trabaho nyo para hindi na po siya panay sumbong sa inyo na para bang inaapi namin siya dito? Anong sabi mo? Kita mo na yung pagsagot-sagot ng kapatid mo, Alexandra? Pasensya na po, Tay. Ako na po ang bahala sa kapatid ko. Pagod po kayo sa trabaho kaya magpahinga na lang po kayo. Isama nyo na lang po siya sa trabaho nyo para mabantayan nyo siya. Lahat ng bumabastos sa kanya, edi awayin nyo. Ano bang ugali yan, Sarah? Tama nga ang tita Angie nyo. Sumasama na nga ang ugali mo. Dapat sa'yo disiplinahin na. Nak nang, kung hindi nyo na gustong ugali ko, edi hayaan nyo na lang akong umalis. Hindi ako magbabago para lang sa babaeng yan.
Isinumbong niya ang mga ginawa namin sa kanya, pero yung ginawa niya sa amin, hindi naman niya sinasabi. Ano kaya yun? Tama na, Sarah, ha? Si tatay ang kausap mo. Rumispeto ka naman. Unfair na kasi, ate. Tapos, kakampi siya kay tita. Hindi naman niya tinitignan ng both sides. Huminga ng malalim si tatay habang nakapamewang at naglakad ng pabalik-balik. Ang ganyang estilo, ginagawa niya kapag may iniisip siya at hindi niya alam ang sasabihin. Sa totoo lang, hindi ko naman po talaga siya gustong sagot-sagutin eh. Kinailangan lang pong gawin para malaman niya kung ano ang nararamdaman ko bilang anak niya. Hindi naman po kasi yun sasabihin ng ate ko dahil sa sobrang bait niya. Naiintindihan niya kung anong ugali ko at kung bakit ako nagkakaganito. Kaya mahinahon niya akong pagsasabihan tulad ng ginagawa ni nanay nung nabubuhay pa siya. Ano bang gusto mong mangyari, Sarah? Hiwalayan ko siya? Bakit? Kaya niyo po ba? Sabihin mo nga sa akin, ano bang maling ginawa ni Angie sa'yo? Bakit hindi mo siya magawang tanggapin? Bakit? Papakinggan niyo ho ba ako? O sige, sabihin na nating pakikinggan niyo nga ako pero maniniwala ba kayo? O iisipin yung sinisiraan ko lang siya? Sarah, ano ba? Huwag mong binabalik sa akin ang tanong. Kahit ano pa po ang gawin nyo, wala naman pong halaga kung anong gusto ko, di ba? Pipiliin nyo kung ano ang gusto nyo. Pakikinggan nyo ang gusto nyong paniwalaan at gagawin kung ano ang maisipan. Kaya wag nyo na lang po akong tanungin pa. Mababastusan lang kayo kung sasabihin ko ang totoo. Pasok na po ako sa kwarto ko. Ay, mahal. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Wala siyang pinakikinggan. Pati ikaw nasasagot na niya ng ganyan. Mula ngayon, pabayaan mo na siya, Angie. Ako na ang bahalang magdisiplina sa kanya. Pasensya na po kayo. Huwag niyo na ho ang alalahanin ng kapatid ko. Ako na po ang bahalang kumausap sa kanya. Ay, teka, sandali lang! Sarah, hintayin mo ako! Huwag mong ilak ang pinto! Nasaktan ako ng sobra dahil kahit si tatay, masama na rin ang tingin sa akin, Miss Winnie. Dahil yon sa sulsol ng madrasta namin. Bakit naman ganun ang ginawa mo kay tatay? Ha? Bakit pati ikaw, ate? Nakita mo naman kung paano niya tayo tratuhin kanina, hindi ba? May mali ka rin naman kasi. Sinagot-sagot mo pa rin siya. Wala ka nang pinipiling sagutin eh. Gusto mo bang nag-aalala si tatay habang nagtatrabaho? Intindihin na lang natin si tatay, ha? Siyang naiipit sa sitwasyon eh. Siya naman ang may gusto ng sitwasyon na yan eh. Hindi tayo. Kaya magtiis siya. Ano ba, ha? Umayos ka nga, wag kang ganyan. Ate, alam kong mabait ka. Alam kong gusto mong maging maayos kami pero naiintindihan mo naman kung saan ako nanggagaling, hindi ba? Oo naman, pero may trabaho kasi si tatay. Hindi siya makakampante kung ganito tayo. Madali lang naman yan eh. Kung gusto niyang tumahimik ang bahay na to, paalisin niya ang babaeng yon. Siya lang naman ang nagdala ng gulo dito sa bahay natin eh. Mahal siya ni tatay, kaya bigyan natin siya ng pagkakataon. Subukan nating sabihin kay tatay ang ginagawa niya sa atin. Baka maintindihan niya tayo. Hindi naman siguro palaging si tita ang kakampihan niya, lalo na kung mali siya. Hindi ako katulad mo, ate. Pinipilit mong intindihin ang mga nangyayari sa paligid kahit minsan naaapakan o nasasaktan ka na. Kaya mong magtimpe pero ako hindi. Baka magulat ka na lang sa mga susunod na araw, wala na ako dito. Oh, yan ha. Yan ang wag na wag mong gagawin. Wag kang aalis dito nang hindi ko alam. Di wag mo akong pilitin pa na pakisamahan ng maayos ang babaeng yon. Sinasaktan niya ako, hindi ba? Tapos tatanggapin ko na lang siya. Panay utos na wala naman sa lugar na para bang alila niya ako. Tsaka ako lang ang ginaganito niya. Bakit? Anong dahilan at sobrang galit siya sa akin? Kahit kailan hindi ko ituturing na inang babaeng yon. Rinig ko ang malalim na buntong hininga ni ate bago nahiga sa kama. Kinabukasan, hindi ko na naabutan si tatay bago pumasok sa trabaho. Nag-aalmusal na ako noon nang pumunta sa kusina si Tita Angie. Minadali ko ang pagkain ko sa takot na mautusan niya ako. Agad kong hinugasan ang mga pinagkainan ko at akmang aalis na nang magsalita siya. Aalis ka na? Hindi mo ba naririnig yung asong tumatahol, ha? Ano? Ikaw lang ang kakain? Anong tingin mo sa aso? Hindi nagugutom? Hindi ho ba tanghali na siya pinapakain? Anong oras pa lang kaya hindi ko naisip yon. Nag-iingay ang aso, di siguradong nagugutom na yon. Kailangan pa bang sabihin yun sa'yo, ha? Paano mo nalaman? Aso ba kayo?
Nag-iingay po yung aso dahil maraming motor na dumadaan. Mamaya ako na lang po siya pakakainin pag uwi ko. Kailangan ko nang pumasok ng maaga eh. Hindi naman mahirap ang magbigay ng pagkain sa aso ah. Bakit hindi mo na lang gawin? Hindi ka mag-uubos ng ilang oras sa pagpapakain noon, Sarah. Lagi nyo na lang pong sinasabing madali lang pero hindi nyo naman po ginagawa. Bahala nga kayo dyan. Aray! Bakit nyo ako binato ng walis? Huwag mo akong tinatalikuran habang nagsasalita ako, ha? Bastos na nga yung ugali mo, bastos pa yung mga kilos mo. Wala nang mabuti sa pagkatao mo, Sarah. Magbago ka na nga at baka mapunta ka sa impyerno niyan. Wow ha, alam na alam. Bakit? Si Satanas po ba kayo? Ang aga-aga, Sarah. Huwag mo akong subukan. Kung hindi mo patatahimikin yung aso sa labas, hindi ka aalis ng bahay. Hay nako, mas maingay naman siya kaysa sa aso. Siguro dati siyang aso sa past life niya. Pakakainin ko na nga yung aso para manahimik na silang mag-ina. Sige na, Sarah, pumasok ka na. Ako nang gagawa dyan, baka madumihan pa yung uniform mo. Ang kulit pa naman niyang si Bantay, dadambahan ka niyan pag lumapit ka. Sigurado ka ate? Hindi ka ba pupunta sa talipapa? Maya-maya pa. Di ko pa kailangan ng maagang pumunta ron eh. Nandun naman ang amo ko tsaka yung anak at manugang niya. Sa hapon ako kailangan doon kasi pahinga nila. Ang aga-aga naman ang pangungunsinti mo, Alexandra. Hayaan mo ngang may gawin muna yan bago umalis ng bahay para matuto naman. Hindi yung aalis na lang at iiwan ang gawaing bahay. Nasasanay kasi. Hindi ko naman po siya kinikonsinte, tita. Kailangan lang po niya talagang pumasok ng maaga eh. Nagsabi naman po siya sa akin kagabi kaya nga po nagpagising siya ng maaga sa akin. Sige na, Sarah. Umalis ka na, ako nang bahala. Ay naku, Alexandra. Ewan ko ba sa'yo bakit pinagtsatsagaan mong ugali ng kapatid mong yan? Kagaya nga po ng sabi nyo, kapatid ko po siya. Kailangan ko nang umalis kaya hinayaan ko na lang silang dalawa. Kampante naman akong hindi sasaktan ni Tita Angie si Ate Alexandra. Sa tuwing siya kasi ang nagsasalita, parang natatameme si Tita Angie. Hindi pa nakakauwi si Ate Alexandra nang umuwi ako pagsapit ng hapon. Kami lang ni Tita Angie ang nasa loob ng bahay. Nagmeryenda ako at hindi ko siya nagawang alukin. Kaya nung dumaan siya sa tabi ko, pasimple niyang sinipa ang upuan. Pagkatapos pumunta siya sa banyo at biglang nagsisisigaw. Paano mo nagagawang kumain ng mabaho ang banyo? Kababae mong tao, hindi mo man lang maisipang maglinis nito? Kararating ko lang ho galing sa school. Kayo ang maghapon nandito bakit hindi nyo maisipang linisin yan? Tsaka sino bang huling gumamit niyan? Mag-isa lang naman ho kayo buong araw dito, hindi ba? Sinasabi mo bang hindi ako marunong maglinis pagkatapos gamitin ng banyo? Hindi ko ho sinabi yan, nagtatanong lang ho ako. Malay ko bang may ibang tao pala dito habang wala kami? Anong pag-iisip yan ha, Sarah? Ang sinasabi ko lang naman, sana maglinis ka ng banyo pagdating mo galing sa eskwela. Hay, sige na po. Bilisan mo dyan sa pagkain mo. Linisin mo to bago dumating ang tatay mo. Opo. Oo na. Tumahimik ka lang. Sakit mo sa tenga. Sarah, ano ba yan ha? Ganyan ba dapat sumagot kapag inuutusan? Nasa may pintuan pa lang ako dinig na ang boses mo. Kasalanan ko na naman. Mano po, tapusin ko lang po itong kinakain ko bago ako maglinis ng banyo. Ganyan nyo ba talaga sagutin ng tita nyo kapag wala ako rito sa bahay? Nasabi ko na po sa inyo yan nung isang araw. Ano ba, Sarah? Bastos ka na talaga ha? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Pasensya na ho hindi ko naaalalang pinalaki niyo ako. Simula nang mawala si nanay, si Ate Alexandra lang ang umiintindi sa akin. Halika nga ditong bata ka. Dapat sa'yo dinidisiplina na Teka lang naman po, tay. Ano ho bang nangyayari? Tumabi ka dyan, Alexandra. Sumusobra na yung kapatid mo Wala nang ginagalang. Sasabihin niya ang gusto niyang sabihin kahit alam niyang nakakabastos na. Bakit naman po kayo, tay? Alam niyong hindi namin siya gusto pero pinipilit niyong magsama kami sa iisang bahay. Hindi niyo nga alam kung anong ginagawa niyan sa amin Matinubang utos ang maglinis ng banyo habang kumakain? Dahilan ba yun para sigawan mo siya, ha? Siya ho ang unang nanigaw. Kung kilala niyo ako, alam niyong hindi ko gagawin yun dahil lang gusto niya. Tumabi ka dyan, Alexandra. Huwag mong harangan ng kapatid mong yan. Kailangan niya makatikim ng sinturon para magtanda
Kumalma po kayo, Tay. Hindi na po bata si Sarah para sinturunin. Bakit hindi niyo pakinggan si Sarah? Baka naman po nasa katwiran siya. Ano naman kung nasa katwiran siya? Kailangan ba niyang sigaw-sigawan ng madrasta nyo? Pero hindi naman po tamang saktan niyo siya. Hayaan mo, ate. Saktan niya ako para gumaan ang loob niya. Ganyan naman sila eh. Kapag nananahimik ka, matapang ka na. Kapag sumagot ka naman, sasabihin nilang wala kang galang. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa bahay na to. Tumabi ka dyan, Alexandra. Kundi tatamaan ka rin sa akin, sinasabi ko sa'yo. Sige, Tay. Ako na lang po ang saktan niyo. Hindi sa kinakampihan ko siya pero sumusobra na rin po kayo eh. Wala kayong alam sa nangyayari sa loob ng bahay na to kapag wala kayo. Ay, kayong dalawang magkapatid talaga. Palagi na lang kayo nagkakampihan. Mahal, tama na yan. May mga buto na ang mga anak mo kaya lumalaban na sila. Ayoko namang saktan mo sila dahil lang sa akin. Baka mas lalong lumayo ang loob nila sa'yo. Hayaan mo na, ayos lang naman ako. Tinignan pa ako ng masama ni tatay tsaka nagpatangay kay Tita Angie papunta sa kwarto nila. Kaya naiwan kaming dalawa ni Ate Alexandra. Nakahinga siya ng maluwag at humarap sa akin. Kamusta? Ayos ka lang naman hindi ba? Hindi ka naman nasaktan kanina habang wala ako. Ayos lang naman talaga ako, ate. Pero huwag ka nang humarang sa susunod ha. Baka masaktan ka dahil sa akin. Ayoko naman mangyari yun. Kapag wala ako dito sa loob ng bahay, pwede bang wag mong sagut-sagutin si tita? O kaya naman dumiretso ka na lang sa talipapa. Doon mo na lang ako hintayin para sabay na tayong umuwi. Pasensya na ate kung pinag-alala kita pero kaya ko naman ang sarili ko. Alam mo namang palaban ako, hindi ba? Sarah, makinig ka. Kung lalo mong sasagutin si tita, lalo kanyang pag-iinitan. Kaya pwede ba dahan-dahan ka lang? Hindi naman porket hindi ka sumasagot tama na siya. Ayoko lang masaktan ka pa niya lalo na kapag wala ako. Ay, hayaan mo na ate. Magtiwala ka na lang sa akin. Tsaka dumaan ako sa talipapa kanina. Wala ka naman dun eh. Sabi umalis ka raw. May dala kang isda. Saan ka ba nagpunta? Pinasabay lang yun sa akin kanina nung kaibigan ko. Idinaan ko yun sa kanila bago ko umuwi rito. Kanina ng tanghali parang nakita kita eh. May kausap kang matanda dun sa likod ng eskwelahan. Bakit ka nagpunta doon ate? Hindi ba masungit daw ang matandang nakatira doon? Itinataboy daw na ng mga lumalapit sa bahay niya sa sobrang sungit niya eh. Ha? Sinong matanda ang sinasabi mo? Baka naman yung dinadalhan ko lang ng isda yun. Pero nakita kitang pumasok sa loob ng bahay niya eh. Nakisuyo kasi yung matanda na buhati ng galon ng tubig. Pinaakyat niya lang ako sa lababo. Mabigat na kasi para sa edad niya eh. Akala ko boyfriend mo na yung anak niyang lalaki eh. Gwapo daw yun eh. Hindi mo ba nakita doon? O baka naman siyang bumibili sa inyo para may dahilan siya na papuntahin ka ron? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko nakita ang anak niyang lalaki. Hindi rin yun bumibili sa amin. Suki na talaga namin ang matandang yon. Hindi naman siya masungit, baka ayaw lang niya sa kabataan kasi matitigas nga ang ulo. Parang ako? Akala ko na malikmata lang ako kanina, ikaw pala talaga yon. Alam mo ba ate, may mga bali-balitang mambabarang daw yon. Ingat ka sa susunod ate ha, baka totoo yun. Alam mo ang mga binabarang, masasamang tao lang, tsaka nag-iingat talaga ako araw-araw. O siya, halika na, naghapunan ka na ba? Oo, sermon ni tatay. Pasaway ka talaga. Baka marinig ka nun, magalit na naman. Halika na, kumain na tayo. Malamang mamaya na naman kakain yung dalawa kasi nag-iinarte pa yung isa. Nagbihis muna kami ni Ate Alexandra ng pambahay na damit bago nag-asikaso sa kusina. Kinabukasan nagulat akong hindi pala pumasok sa trabaho si tatay. Nahihiya naman akong magtanong at makipag-usap sa kanya. 4 na araw din siyang walang trabaho at nasa bahay lang kaya natahimik kami ni Ate Alexandra. Walang kaliwat kanan na utos at paninigaw sa amin ang nangyayari. Silang dalawa din ni Tita Angie ang kumikilos sa kusina. Kaya nang magtrabaho na ulit si tatay, nagsimula na naman si Tita Angie na mag-utos. Kita ko ang pagpipigil ng galit ni Tita Angie kaya naisip ko na mas lalo pa siyang galitin hanggang siya na mismo ang sumuko. Natatawa nga ako sa tuwing pumapagitna sa amin si Ate Alexandra.
Palagi siyang natatameme kay ate at walang magawa kundi ang bumuntong hininga. Siguro dahil alam niyang iba magalit ang taong mabait at palaging kalmado. Kalahating araw lang ang pasok ko sa school kaya maaga akong umuwi noon. Dinaanan ko si ate Alexandra sa talipapa tulad ng gusto niya. Tsaka sabay kaming umuwi ng bahay. Katukin mo sa kwarto si Tita Angie. Alukin mong kumain ng tanghalian. Baka kasi nagtatampo sa pagsagot ko kanine. Ha? Walang ganun sa katawan niyang madrasta natin, no? Hayaan mo siya kahit mamatay pa siya sa katatampo. Wala akong pakialam. Hay nako, katukin mo na lang kasi. Baka kasi kanina hindi pa siya kumain. Baka ano na naman ang isumbong niyan kay tatay. Kahit pag gumawa siya ng kwento, paniniwalaan pa rin naman siya eh. Kaya pwede ba ate? Huwag mo nang ipilit, naiirita na ako eh. Ay nako, ako na nga lang ang kakatok. Teka lang, tatapusin ko lang ang pagluluto ko nitong sinigang. Ate naman, hayaan mo na siya. Hindi natin siya pinagbabawalan na kumain ano. Nandito lang ang kusina. Kung nagugutom siya, di lumabas siya ng kwarto. Anong gusto niya? Pagsilbihan ba natin siya? Kakatukin ko na lang at aalukin. Maliit na bagay lang naman yun eh. Hindi naman mahirap gawin yun, hindi ba? Bahala ka ate. Ikaw ang gumawa kung gusto mo. Masyado mo kasing iniisip ang nararamdaman nila eh. Sa bagay, ugali mo naman yan eh. Kakain na lang ako ah. Luto na ba yan? Oo, tapos na to. Sandali na lang. O, maglalagay ako sa mangkok. Ako na magsasandok ate. Puntahan mo na yon. Salamat sa niluto mong sabaw ngayong tanghalian. Nakatatlong katok si ate sa pinto ng kwarto ni Tita Angie pero hindi siya sinasagot. Bukas ang radyo niya kahit alam naming nandun siya sa loob. Mahilig kasi siyang makinig ng music eh. Kumain na lang kami ng sabay ni ate. Hating gabi noon nang bigla akong mauhaw. Mainit ang panahon kaya binuksan ko muna ang bintana sa kwarto para makapasok ang malamig na hangin. Pagkatapos pumunta na ako sa kusina para uminom. Maya-maya ay may narinig akong ingay. Mula yun sa kwarto nila tatay. Hindi umuwi si tatay kaya alam kong mag-isa lang si Tita Angie sa loob ng kwarto. Medyo nakaawang ang pinto kaya sinubukan kong sumilip doon nang may malamig na kamay ang humawak sa paa ko. Nagsisisigaw ako habang palundag-lundag dahil sa gulat. Dahil doon natatarantang lumabas ng kwarto si ate Alexandra. Oh, anong nangyari? Bakit ka nagsisisigaw dyan? Ano ba yan? Bakit kasi hindi ka nagbubukas ng ilaw eh? Sandali nga at bubuksan ko. Ay, Tita Angie! Ano tong nasa paanan ko ate? Anong nilalang to? Ay, si Tita Angie yan. Ano ka ba? Huwag kang magalaw at baka masaktan mo siya. Ha? Teka, kamay ba niya yung malamig na humawak sa akin? Bakit naman kailangan mong umabot sa ganyan ha? Kailangan ba talagang takutin ako ha? Tubig! Pahinging tubig! Tubig lang pala eh. Bakit hindi kayo tumayo at kumuha ng tubig sa kusina? Ganyan na ho ba talaga kayo katamad ha? Diyos ko, yung kaba ko doon. Paano kung may sakit ako sa puso ha? Bakit ho ba kayo nandito sa sahig tita? Kung hindi niyo ho kayang tumayo, aalalayan ko lang ho kayong makaupo sa kama. O ayan, dito lang ho kayo ha. Kukuha lang ho ako ng tubig sa kusina. Alalayan mo siya Sarah ha. Baka bigla siyang matumba. Ha? Ikaw na lang no? Ako na lang ang kukuha ng tubig. Ay, sige. Ano po bang nararamdaman nyo, tita? Masakit po ba ang ulo nyo? Nahihilo po ba kayo? Ate, heto ng tubig oh. Heto po, tita. Uminom po muna kayo. Ang lamig po ng kamay nyo ah. Napaano ho ba kayo? Nga pala, Sarah. Anong ginagawa mo sa pinto ng kwarto nila tatay at tita Angie? Ha? Pinag-iisipan mo ba ako ng masama, ate? Di malamang may narinig akong bumaksak kaya sisilipin ko talaga yon. Hindi pa nga ako nakakasilip ng maayos eh, nang may humawak sa paa ko. Kaya napasigaw ako ng malakas. Tinatanong ko lang naman kasi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Tita, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Ikuha mo pa ako ng isang basong tubig, Sarah. Hindi naman na siguro yan nauuhaw, ate. Himala hindi siya nagsasalita. Ano kayang problema? Napipi na ba siya? Ay, salamat naman kung ganun para matahimik ng buhay ko. Tita, bakit hindi po kayo makapagsalita? Ayos lang po ba kayo o may iba kayong nararamdaman? Galing po ba kayo sa labas? Ano po bang ginawa nyo? Oo nga,
Ramdam ko nga ang malamig niyang kamay nung hinawakan niya ako kanina eh. Kaya nga ako napasigaw ng malakas eh. Kumain na po ba kayo kanina, Tita Angie? Gusto niyo po bang dalhan ko kayo ng pagkain dito? Baka po kasi nagpapalipas kayo ng gutom kapag wala kami. Ha? Bakit mo naman pagsisilbihan yan, ate? Hindi naman siya lumpo, no? Mukhang may kakaiba siyang sakit, Sarah. Tignan mo na lang ang mga kamay niya, oh. Nangingitim na at hindi rin siya makapagsalita. Naibubuka naman niya ang kanyang bibig kaya paanong hindi niya kayang magsalita? Hindi ko napigilan si Ate Alexandra na alagaan si Tita Angie. Mukha kasi talagang may sakit siya, lalo na't namumutla ang kanyang mga labi. Pinakuha pa ako ni ate ng pagkain at sinubuan niya si tita. Pagkatapos ay nagpakulo siya ng tubig at pinunasan niya si tita ng maligamgam na tubig. Mukhang gumaan naman ang pakiramdam niya pero hindi pa rin siya nagsasalita. Kinabukasan, umuwi na rin si tatay at galit na galit siya nang malamang nagkasakit si tita. Anong ginawa niyo sa tita niyo, ha? Hindi na naman ba kayo mautusan kaya siya ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay kaya nagkasakit? Nagtatanong po ba kayo o kumpirmasyon lang ng gusto niyong malaman? Ano ba kasing nangyari dito, ha? Bakit nagkasakit ng ganyan ang tita niyo? Ilang araw lang ako nawala eh. Nagkaganito na siya? May sakit na po talaga siya simula nang umalis kayo. Mukhang sa inyo po siya napagod at hindi sa amin. Panay nga po siya hilata lang at utos sa amin eh kapag wala kayo rito. Hindi nga po siya gumagalaw dito eh. Daig pa niyang reyna ng isang palasyo. Hindi naman palasyo ang bahay natin. Alexandra, totoo ba talaga tong sinasabi ng kapatid mo, ha? Ganun nga ba ang nangyayari? Tay, mukha po ba ako nagsisinungaling para hindi niyo paniwalaan? Hindi po ako ganun pinalaki ng nanay ko, no? Kahit wala po kayo madalas dito, alam niyong hindi ituturo yan sa amin ni nanay. Yan na nga ang nakapagtataka eh. Mabait ang nanay nyo. At alam ko kung paano niya kayo pinalaki. Pero bakit ganyan ka? Bakit ganyan ka kabastos, ha? Wow ha? Bakit nagtataka pa kayo? Alam niyo naman ang dahilan eh. Tsaka bakit kasalanan ko na naman? Bakit sinisisi niyo sa akin ang pagkakasakit niya? Wala na nga yung ginagawa dito sa bahay eh. Panay na nga lang ang utos niya, nahihirapan pa siya. Oo, dahil mahirap kayong utusan. Ang tigas na ng ulo nyo. Siguradong na-stress siya sa sobrang pagkapasaway nyo. Kanina ko pa nga po sinasabi sa inyo, wala pong may kasalanan, tay. Natural lang naman po siguro sa isang tao ang magkasakit. Simula nang umalis kayo, hindi na siya kumain, kaya siguro nagkaganyan siya. Ano? Paanong hindi siya kumakain? Hindi ba kayo nagluluto? Palagi po kami nagtitira ng pagkain sa kanya dyan sa kusina. Hindi naman po niya ginagalaw kaya sigurado kung hindi siya kumakain. Maliban na lang kung sa labas siya kumakain. Tama, baka nakakain ng panis sa labas kaya nagkasakit. Tsaka baka takot pong kumain ng niluto namin. Iniisip po siguro niya na baka lalasunin namin siya. Sarah, ano ba? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo ah. Siguro takot siya sa sarili niyang multo. Hay nako, ewan ko ba talaga sa inyo, tay? Patay na patay kayo sa babaeng yan na parang ginayuma ka. Huwag na po kayong mag-alala, tay. Kumain naman po siya eh. Maya-maya po baka gumising na rin po siya. Tanungin niyo na lang po siya kung anong totoong nangyari. Wala po kaming alam eh. Kaya huwag niyo po sanang pagtaasan ng boses si Sarah. Kung maririnig po kayo ni nanay mula sa langit eh, siguradong hindi niya yan magugustuhan. Pasensya na kung tumaas ang boses ko, ah. Nag-aalala lang kasi ko sa kayong nasaksihan ko kung paano tratuhin ni Sarah ang tita Angie nyo. Kaya naman naiisip ko na gano'n na naman ang ginawa niya. Na-stress na naman dahil sa kanya. Tingin niyo po talaga kaya kong gawin niyo ng walang sapat na dahilan? Ang hirap po kasi sa inyo siya lang ang pinaniniwalaan niyo eh. Kahit anong sabihin niya, maniniwala na lang kayo na parang hindi niyo ako kilala. Hindi yan totoo. Hindi ko lang pinapakita sa harap nyo. Pero pinagtatanggol ko kayo sa kanya dahil kilala ko kayo. Alam ko kung paano kayo pinalaki ng nanay nyo. Hindi po ganun ang nararamdaman ko, tay. Pakiramdam ko kahit anong gawin namin, siya pa rin po ang pipiliin nyo. Nagawa nyo nga pong magalit at pagbintangan ako dahil lang nagkasakit siya eh. Hindi ko alam kung anong nagawa ko at nawala ang tiwala nyo sa akin. Sarah, tama na. Sa totoo lang, napapagod na akong magpaliwanag kay tatay. Kahit anong pagtatanggol ko sa sarili ko, iisipin niya lang palagi na binabastos ko siya.
Gusto ko lang naman malaman niya ang side ko bilang anak at kung ano ang nararamdaman ko sa nangyayari sa bahay. Dahil kahit anong sabihin ko, hindi niya pinakikinggan. Kaya umalis na lang ako sa harapan niya. Magkukulong na sana ako sa loob ng kwarto nang sumunod si ate. Hindi kami nag-usap, nakatambay lang kami ron. Nakatulala siya na parang may malalim na iniisip. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tanungin siya. Anong problema mo, ate? Naiisip ko lang kung tinanggap ba natin si Tita Angie nang walang reklamo. Mag-aaway pa ba kayo ni tatay palagi ng ganito? O magiging masaya na tayo sa bahay? Kung nakisama lang siya siguro sa atin, hindi mangyayari tong lahat ng to. Paano kung ginagawa niya lang yon para magpapansin sa atin? Baka gusto lang naman niya talagang mapalapit sa atin. Bakit mo ba iniisip yan? Kung gusto niyang mapalapit sa atin, sana pinakisamahan niya tayo ng maayos, ate. Sa bagay, pinakikisamahan ka naman niya pala ng maayos. Ako lang ang palagi niyang inaalila at sinasaktan. Sa mga susunod na araw kaya, anong pananakit pa ang gagawin niya, no? Ano ka ba? Hindi ka na niya masasaktan pa. Paano ka naman nakakasiguro, ate? Dahil ba may sakit siya? Dahil ipagtatanggol na kita palagi. Pero bakit nga kaya nagkasakit si tita, no? Paano kung may kinalaman ako? Paano kung ako ang may kasalanan, bakit siya nahihirapan ngayon? Ay nako ate, bakit ka nag-iisip ng ganyan? Kahit buong barangay natin ang tanungin, siguradong lahat sila, maniniwalang hindi mo kayang gawin yon. Ni insekto nga hindi mo kayang pumatay Hindi ko alam kung maiiyak ako o matutuwa na ang bait ko sa paningin nyo, no? Nagmana ka kay nanay Sobrang ganda, mahinhin at maunawain. Hindi katulad ko, kulang na lang sunduin ni Satanas sa sobrang kasamaan. Baka nga palitan ko pa siya dun Ikaw talaga, ang galing mo sa mga ganyan, no? Kaya mong diktahan ng tao ng kanilang nararamdaman sa simpleng mga sagot mo. Hindi ko alam kung pinupuri mo ba ako o ano Basta ate, wag na lang natin siyang intindihin. Ayos na yung nandyan si tatay para sa kanya. Wag lang pati ikaw, kunin niya sa akin. Ha? Anong kukunin? Hindi, no? Kahit naman minsan pasaway ka at kung ano-anong sinasabi, hindi kita ipagpapalit kahit kanino, no? Gusto kong kumain. Ang bango ng naaamoy ko. Mukhang nagluluto si tatay Oh, halika na. Labas na tayo. Tignan natin. Galit pa kaya si tatay? Ano ka ba? Hindi naman tayo sanay mag-sorry At ganun din si tatay. Ang pagluluto niya ang paraan niya para magkabati sila ni nanay noon, hindi ba? Siguradong ganun din ngayon. Pigilan mo na lang kasing sagot-sagutin si tatay, ha? Pinipigilan ko naman Sadyang hindi ko lang maiwasan minsan. Nangangati kasi ang tenga ko kapag mali-mali ang kwentong nakakarating sa kanya Halika na. Lumabas na tayo at kumain na ng luto ni tatay. Paglabas namin ng kwarto, may isang matandang babae kaming nakitang nakaupo sa sofa sa sala. Ipinakilala siya sa amin ni tatay. Pagkatapos ay nagpunta sila sa kwarto para tignan si Tita Angie. Sinabihan din kami ni tatay na kumain na sa kusina dahil nagluto siya ng kalderetang baka. Tahimik lang kaming kumakain ni ate at paminsan-minsan napapasulyap sa silid nila ni tatay para tignan kung palabas na ang manggagamot. Halos 1 oras din sila sa kwarto bago umalis ang matanda. Kaagad naman namin kinausap si tatay pagkaalis ng manggagamot. Sino kaya yun ate? Anong ginawa niya? Bakit nagpapausok siya? Mukhang manggagamot yun na tumingin kay Tita Angie. Ha? Bakit hindi na lang siya dalhin sa ospital? 2 oras lang naman ang biyahe sa pinakamalapit na ospital, hindi ba? Baka hindi kaya ni tatay magbayad ng ospital. Masyadong mahal ang bayad sa mga doktor Sa bagay, pero mas madaling matukoy kung anong nangyayari kay Tita Angie kung dadalhin doon. Oh, lumabas na si tatay. Tanungin natin. Tay, kumusta po? Sino po yung matandang babae na yon? Siya si Lola Sonia, ang magaling na manggagamot dito sa lugar natin. Pinatawas ko ang Tita Angie nyo. Pagkatapos siyang tawasin, may ginawa pang ritual sa kanya. Babalik na lang siya kapag may resulta na ang ritual na yon. Kamusta po si tita? Okay na po ba siya? Hindi pa Ano daw po bang sakit niya? Katulad din po ba ng sakit ni nanay ang nangyayari kay Tita Angie? Hindi anak. Ang sakit ng nanay nyo sakit sa puso. Sakit niya yun simula pagkabata.
Nabarang daw ang tita Angie nyo. Nabarang? Ibig sabihin po ba nakulam, ganon? Parang gano'n na nga. Tagabalang ang tawag sa barang na ginamit sa kanya. Sa pamamagitan ng dasal magkakasakit siya o masisiraan ang isip. Sino naman po ang gagawa nun sa kanya? Baka bago niyo po siya iuwi dito sa bahay may mga kaaway na siya. Hindi po kaya ganun ang nangyari, Tay? Mabait si tita Angie nyo nung nakilala ko siya. Hanggang ngayon naman at hindi yun nagbabago sa kanya. Lahat ng tao kaibigan niya. At hindi siya pala labas ng bahay kaya paano siya magkakaroon ng kaaway? Kung ganon, sinong may galit sa kanya para sumpain siya ng ganyan? Sumpa na kasi yun Sabi, pinagdasal ng mataimtim para barangin. Hindi ko rin alam. Ginagawa naman ni Lola Sonia ang lahat para malaman kung sino nagpadala ng barang sa kanya. Pero sobrang galing daw at hindi madaling malaman yun. Kaya naman matatagalan bago malaman. Ang matindi pa ron, posibleng hindi na talaga makilala kung sino nagpabarang sa tita Angie nyo. Ibig sabihin po ba, hindi na siya gagaling? Ganyan na lang po siya habang buhay? Kayong magkapatid, kayo lang ang may dahilan para gawin to sa akin. Malakas na po pala siya Ibig sabihin lang po niyan, magaling na siya. Mahal, bakit ka lumabas? Hindi ba sinabi sa'yo na magpagaling ka muna? Huwag mong sayangin ang konting lakas na binigay sa'yo ng tiyan na yun. Mahirap gumawa at makahanap ng halamang gamot na yan. Sige na, pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na lang muna. Yang si Sarah, matindi ang galit niyan sa akin. Siguradong siyang gumawa nito. Gusto niya akong patayin. Grabe naman po kayo makapagbintang. Kapag hubag galit na, papatay na kagad. Tignan mo, Sandro. Tignan mo kung paano niya ako tratuhin. Narinig mo naman, hindi ba? Sa pananalita niyang yan, kaya niya akong saktan. Ano ka ba? Hindi ba napag-usapan na natin to? Nasasabi lang yan ni Sarah dahil pinagbibintangan mo siya. Huwag mo kasi siyang dinuduro. Hindi kayang gawin ng anak ko kung ano man niyang binibintang mo. Kaya kayo nababarang dahil ganyan ang ugali niyo. Kapag may nangyayaring masama sa inyo, kami kagad ang gumawa nun, ganon? Siguro naman dahil sa ugali niyong yan, mas maraming galit sa inyo. Hindi! Sigurado akong kaya mong gawin yon. Kayong magkapatid lang ang may galit sa akin. Hindi ba sinabi kong tama na yan, Angie? Matagal kami nagsama ng dati kong asawa. Kilala ko na siya simula pagkabata pa. Siya ang nagpalaki sa dalawa naming anak habang nagtatrabaho ko sa malayo. Hindi niya palalakihin ang mga anak ko na kagaya ng iniisip mo. Palagi ko naman sinasabi yan sa'yo, di ba? Bakit ba hindi mo tanggapin na may ibang taong pwedeng gumawa ng ganito sa'yo? Kung hindi ang mga anak mo, sino? Ikaw? Sabihin mo sa akin, gusto mo na ba akong palitan, Ginawa mo ba ito para mawala na ako sa buhay mo? Ano ba yan, Angie? Bakit pati ako ipinagbibintangan mo na rin? Hahanapan ba kita ng magaling na albularyo kung ako ang gumawa niyan sa'yo, Alam mo, sumusobra ka na sa pag-iisip mo Bakit hindi ka na lang muna magpahinga at itabi ang natitirang lakas para sa susunod na araw? Halika na. Tama na yan. Huwag na tayong mag-away pa. Pumasok na lang tayo sa kwarto. Hindi ko alam kung maiinis ako o matutuwa sa nakita kong eksena dahil nagawa kaming ipagtanggol ni tatay kay Tita Angie. Kaso sa huli, naging malambing pa rin siya sa madrasta namin para lang mawala ang galit ng Bruhilda. Paalis na ako nang makita ko si ate na nakaupo sa sofa sa sala. Kita ko ang paninigas ng katawan niya at pananahimik. Siguro dahil natakot siya sa barang na sinabi ni tatay. Kahit sino naman matatakot sa bagay na yun Hindi ko na muna kinausap si ate kasi mukhang malalim ang iniisip niya. Lumabas ako ng bahay at pinuntahan ang kaklase ko na malapit lang sa school. Tumambay kami sandali, nagkwentuhan at umuwi ako makalipas ng ilang oras. Habang pauwi ako, nakita ko si ate na pumunta na naman sa bahay sa likod ng eskwelahan namin. Tinatawag ko siya pero hindi niya ako naririnig. Naisip ko na lang na sundan siya. Hindi pa ako masyadong nakakalapit nang marinig ko silang nag-uusap. Tatakbo na sana ako paalis nang masagi ng paa ko ang malaking bato dahilan para madapa ako. Dahil sa ingay, napansin nila ako.
Sarah, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Wala akong narinig. Hindi ko narinig yun, ate. Hindi mo kailangan matakot. Kumalma ka lang, ha? Halika, aalalayan kitang tumayo. May sugat ka ba, ha? Ate, ano yung narinig ko? Ano yung ginawa mo? Wala yon. Hindi, ate. Narinig ko lahat yon. Malinaw ang mga salitang narinig ko. Hindi mo na dapat malaman pa yon. Bakit, ate? Sabihin mo sa akin. Bakit, ha? Anong ginawa mo? Oo na. Pinabarang ko siya. Pero may dahilan naman ako eh. Kahit ano pa ang dahilan mo, ate, hindi pa rin tama ang narinig ko. Oo na. Hindi ko na kasi kayang sinasaktan kanya ng paulit-ulit eh. Hindi ko na kayang nakikita kang nahihirapan. Hindi ko na kayang unti-unti niyang nilalayo sa atin si tatay. Madalas pa niyang sinisingit si nanay sa mga nangyayari. Hindi ko na kayang makita at walang gawin habang naririnig ko lang yon. Pero kailangan bang umabot tayo sa ganito? Wala na tayong pagpipilian pa. Ayokong may magawa ka pang kabastusan sa kanya na ikasisira natin kay tatay. Bakit ate? Hindi ba ito makakasira sa relasyon natin kay tatay at sa madrasta natin? Bakit? Malalaman ba nila? Walang sikretong hindi nabubunyag, ate. Mabubunyag lang, Sarah, kung magsasalita ka. Hindi mo naman ako ipapahamak, hindi ba? Ate, hindi mo kailangan mag-alala. Orasyon ang ginamit sa kanya at hindi yun madaling malaman. Sigurado akong kahit sinong albularyo, hindi maibabalik ang ginawa ng tagabalang. Ate! Tumayo ka na dyan. Hindi ba sinabi ko sa'yo lahat gagawin ko para sa'yo? Handa akong pumatay makaganti lang sa ginagawa niya sa'yo. Hindi ko siya masagot kagaya ng ginagawa mo eh. Kasi alam kong babalik yun sa kung paano tayo pinalaki ni nanay. Kaya sa ganito ko na lang ginagawa ang pagganti ko. Ate, natatakot ako. Paano kung mapasama ka ng dahil dito? Wala akong pakialam. Matigil lang ang pagmamaltrato sa atin ng palautos nating madrasta. Halika na. Umarte kang walang alam. Umarte kang hindi mo nakita, hindi mo narinig o hindi nangyari ang lahat ng ito. Paano kung matuntun nila tatay ang mangkukulam na kasabwat mo? Paalis na sila sa lugar na to ngayong araw. Yun ang naging usapan namin para siguradong ligtas ang sikreto ko. Hindi ko akalain na kaya mong gawin to, ate. Alam mo naman na mahilig akong solusyonan ng mga bagay-bagay, hindi ba? Ito na yun. Kung mawawala siya sa buhay natin, magkakaroon tayo ng tahimik na buhay. Papatayin mo ba siya? Wala sa plano kong patayin siya. Pero kung ipagpapatuloy niyang masamang ugali at pananakit sa'yo, siguradong titindi ang kapit ng barang sa kanya. Sa tingin mo ba talaga tama yan, ate? Sa tingin mo magbabago siya dahil lang binarang siya? Alam na niyang binarang siya, hindi ba? Kaya dapat alam na rin niyang mawawala lang ang bisa nun kung magbabago na siya. Paano kung hindi? Di hindi magtatrabaho si tatay para habang buhay siyang alagaan. Ay, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ako nang bahala. Kumalma ka lang. Matapang ako at palaban. Palagi akong may sinasabi sa bawat sitwasyon, pero ngayon hindi ko alam ang sasabihin ko, Miss Winnie. Hindi ko alam ang gagawin. Lutang ako at parang hindi pumapasok sa utak ko ang lahat ng narinig kong paliwanag ni ate. Nahalata ni tatay ang pagiging tahimik ko nang makauwi kami sa bahay. Ang pagbibintang sa amin ni Tita Angie ay hindi pala talaga bintang lang. Mula noon hindi ko na gaanong kinakausap si ate. Hindi din ako makalabas ng kwarto dahil natatakot ako. Natatakot akong sa pamamagitan ng albularyo matuntun nila si ate. Natatakot ako na baka masabi ko nang hindi sinasadya ang sikreto niya. Hanggang isang araw, naririnig kong nagwawala si Tita Angie dahil sa epekto ng barang. Inaawat naman siya ni ate at saktong dumating si tatay kasama ang matandang albularya. Nakita ko ni ate kaya naman nagmamadali akong lumabas ng bahay. Hindi ko kayang makita na inaalagaan niya si Tita Angie, gayong siya naman ang totoong may kagagawan ng paghihirap ng madrasta namin. Sinundan naman ako ni ate Alexandra. Anong problema? Ayos ka lang ba, ha? Dapat ba akong maging maayos, ha, ate? Dapat bang ayos lang ba sa sitwasyon ngayon, ha? Naiipit ako eh. Akong dahilan kung bakit mo ginawa ang bagay na yon. Sa tingin mo ba matatago ko yon habang buhay? Kumalma ka lang, baka marinig ka nila. Abala sila sa babaeng yon. Baka nga hindi niya napansin na umalis tayo eh. Gabi na, saan mo ba balak pumunta?
Kahit saan. Basta wag lang sa bahay na puro pagpapanggap. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang tulungan ng babaeng pinabarang mo. Umayos ka nga, Sarah. Anong karapatan mong sabihin yan? Oo nga pala. Anong karapatan ko kung ako nga pala ang dahilan kung bakit mo ginawa yon? Dapat nga pala magpasalamat pa ako, no? Teka nga, ano bang gusto mong gawin, ha? Anong gusto mong mangyari? Hindi dahil ginawa ko yun masama na ako. Wala naman akong sinabing masama ka, ate. Ang sinasabi ko lang, kung hindi mo siya gusto, huwag mong piliting magustuhan siya. Huwag mong pilitin na tulungan siya. Tinutulungan ko siya dahil kay tatay. Hindi ko siya tinutulungan dahil lang gusto ko. Oh, ayan. Diyan ka magaling sa paggamit ng tao para ma-validate ang mga ginagawa mo. Bakit hindi mo nalang sabihin na tanggap mo siya bilang bagong asawa ni tatay? Oo, tama ka naman eh. Wala akong ibang pagpipilian kundi tanggapin siya bilang bagong asawa ni tatay. Hindi ko yun masabi sa'yo kasi alam kong masasaktan ka. Pero hindi ibig sabihin nun, tanggap ko ang ginagawa niya sa'yo. Hindi ibig sabihin nun ay tanggap ko na ang pagmamaltrato niya sa atin habang wala si tatay. Sinubukan ko lang siyang tanggapin nung una pero hindi ibig sabihin kumakampi na ako sa kanya. Kaso nitong mga nakaraan, sumusobra na siya eh. Nakikita ko kung paano kanya pagbuhatan ng kamay. Kung palalampasin ko lang yon, sigurado akong masosobra pa siya sa mga susunod na araw. Pero hindi tamang ipabarang mo siya, ate. Alam ko pero yun ang madali ang paraan para matuto siya. Wala tayo sa lugar para turuan ng matandang kagaya niya. Tanging ang barang lang ang makapagbibigay nun sa kanya. Kung hindi siya magbabago, titindi ang barang hanggang hindi niya kayanin. Kahit ano pa man yan, hindi pa rin ako sang-ayon at hindi mo ako magiging kakampi dyan. Naglakad na ulit ako palabas ng bakuran namin. Hindi pa ako nakakahakbang ng malayo nang makita ko si tatay na nakatingin sa amin. Kinabahan ako nang makita siya at maging si ate na nigas sa kanyang kinatatayuan. Walang nagsalita sa amin maging si tatay, nahirapan tanggapin ang narinig niyang usapan namin. Lalampasan ko sana siya at hindi nakakausapin nang hawakan niya ang kamay ko. Sabihin niyo sa akin ang buong katotohanan. Ano yung narinig kong usapan niyo na yun, ha? Sa itsura niyo ho, halata namang narinig niyo ng buong usapan namin ni ate, hindi ba? Kung ano ang narinig niyo, yun na po ang totoo. Sarah! Huli na tayo ate kaya huwag ka nang magsinungaling pa. Nagkamali tayo kaya dapat nating harapin yon kung ano man ang kapalit nun. Kinakain na rin ako ng konsensya ko ate. Oo, masama ang ugali ko pero hindi ko kayang manakit at maghangad ng kamatayan ng isang tao. Kahit pa sobrang sama niya sa atin. Bakit mo nagawa yun, Sarah? Ano pa ba ang pagkukulang namin sa'yo ng nanay mo? Bakit ka humantong sa ganito? Ikaw ang nagsulsul sa ate mo na gawin yun, di ba? Tama pala ang bintang na sinasabi ng tita nyo. Bakit hindi mo man lang pinigilan ng kapatid mo, Alexandra? Tay, hindi po si... Akala ko ho ba narinig niyo ang lahat? Bakit ako na naman ang may kasalanan? Dahil ba masama ang ugali ko, akala niyo kaya ko nang gumawa ng ganong kasamang bagay? Tapos si ate na mabait sa tingin niyo, hindi makakagawa nun, ha? Nakakatawa talaga ang pamilyang to. Simula nang mawala si nanay, nawala na sa tamang pag-iisip ang lahat. Sige, ipasa niyo na sa akin ang lahat. Tutal, kahit anong pagpapakabuti ko, masama pa rin ang tingin niyo sa akin. Dahil sa ugali ko. Ano nga bang magiging laban ko doon? Sarah, ano ba? Hindi ka ba talaga makikitaan kahit kaunting pagpapakumbaba? Nasa ganito na nga tayong kalagayan, ganyan ka pa rin mag-isip? Tay, ako po ang may kasalanan ng lahat. Hindi po alam ni Sarah ang ginawa ko. Nang malaman niya, agad niya akong pinagsabihan. Ako po talagang may gawa ng paghihirap ni Tita Angie. Ako po talagang nagpabarang sa kanya. Desisyon ko yon ng mag-isa. Huwag niyo pong sisihin si Sarah. Wala po siyang kinalaman dito. Ano? Bakit mo naman ginawa yun, anak? Wow kapag sa akin mataas kagad ang boses niyo. Kapag kay ate, biglang ang bait niyo. Kahit siya naman ang pasimuno ng lahat kung bakit may sakit ngayon ang asawa niyo. Parang hindi niyo kayang magalit sa kanya. Hindi naman sa nagdaramdam ako. Pero ano bang meron kay ate, ha? Sarah, mula nang maliliit pa kayo, kilala ko na ang ugali nyo. Nagkaganyan ka lang naman dahil sa pagkawala ng nanay nyo eh. At lalo lang lumayo ang loob mo sa akin dahil nag-asawa ko ulit. Bakit anak? Ayaw mo bang maging masaya ako, ha? Mahal ko ang tita nyo. May mga pagkukulang siya, oo. May mga nagawa man siyang kasalanan sa inyo.
Pero di ba, kaya pa naman niyang ayusin ang lahat ng ito eh. Hindi tayo dapat umaabot sa pagpapabarang. Ano na lang ang sasabihin ng nanay niyo sa langit? Hindi niya gusto nangyayaring ito sa inyo. At hindi rin naman po ako magkakaganito kung hindi ako sinasaktan ni tita. Paano ko siya matatanggap kung ang bawat pagdidisiplina niya ay nag-iiwan ng lamat? Kaya nga hindi na natin kailangan pahabain pa ito eh. Halika, pumasok tayo sa loob. Humingi kayo kay Lola Sonia ng payo kung paano mababawi ang barang na yon. Hindi ko na mababawi yon, Tay. Nagawa ko na at hindi madali yon kaya wala nang bawian. Ano ka ba? Masama yun, Alexandra. Isa pa, nahihirapan na ng gusto ang tita Angie mo. Baka hindi niya kayanin kung hindi pa natin mabawi ang barang na yon. Wala po akong pakialam. Alexandra, ano ba? Hindi ikaw yan ha? Kilala kitang mabait na bata at hindi marunong manakit. Anong nangyari sa'yo? Akala nyo ba perpekto ako? Akala nyo ba lahat kaya kong intindihin na lang? Tao din naman ako, Tay, at hindi ko kayang makitang sinasaktan ng kapatid ko. Kung kayo ang dali nyo lang paniwalaan ng bago nyong asawa, pues ako hindi. Hindi nyo ba napapansin kung bakit lagi kong kinakampihan at pinagtatanggol si Sarah? Dahil ako ang nakakaalam ng totoo. Ako ang nakakakita. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi naman kayo maniniwala eh. Napahawak na lang si tatay sa kanyang ulo. Napayuko at mukhang hindi alam ang sasabihin. Hindi pa kami tapos mag-usap nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Kaya naman nagmamadaling pumasok doon si tatay, habang si Ate Alexandra naman sumunod sa amin. Wala na akong nagawa kundi tignan ko anong susunod na mangyayari. Sinabi ng albularyang si Lola Sonia na kailangan daw malaman kung sino ang gumawa ng barang. Matatagalan daw kung magsasagawa siya ng orasyon at wala pang kasiguraduhan kung malalaman din yung kagad dahil matindi raw ang proteksyong nilagay doon, pero nangihina na si Tita Angie ngayon. Nagkatinginan kami ni Ate Alexandra hanggang nagtanong si tatay kung ano ang dapat gawin. Sige na. Kausapin nyo na ang tita Angie nyo. Sabihin nyo sa kanya ang lahat ng hinanakit nyo at kung bakit nyo nagawa yun para maging maayos na tayong lahat. Pakiusap naman mga anak ko. Hindi akong gumawa nun sa kanya, kaya bakit akong kakausap sa kanya? Ako na lang ang papasok sa loob. Ako na po ang hihingi ng tawad. Kung buong puso ko siyang patatawarin, mawawala na po bang sumpa? Hindi daw ganun kadali ayon sa sinabi ni Lola Sonia. Lalo na kung hindi magsisisi si Angie sa mga nagawa niya sa inyo. Kaya kailangan ka doon, Sarah. Wala namang masama kung ikaw ang unang lumapit sa kanya. May sakit at nangihina na siya. Sige na anak. Wag na po natin siyang pilitin ni Tay. Kasalanan ko naman po ang lahat eh. Ay, sasama na po ako. Halika na ate, pumasok na tayo sa loob ng kwarto. Nauna na akong pumasok sa loob ng kwarto. Nagulat pa ako nang makita kong magwala si Tita Angie nang makita kami. Pinigilan naman siya nila Lola Sonia at tatay para hindi kami maabot. Ilang sandali pa lumuhod si ate sa harapan niya sa gilid ng kama. Dinuduro pa siya ni Tita Angie kahit medyo mahina na. Pasensya na po kung nagawa ko yun. Hindi ko po nagawang magsalita sa inyo dahil alam kong pag-iinitan niyo ako. Katulad kung paano niyo tratuhin ang kapatid ko. Anong sinabi mo? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ginawa ko lang naman po yan para bigyan kayo ng leksyon eh. Pero habang patuloy niyong minamaltrato ang kapatid ko, patindi ng patindi ang barang. Gusto mo lang akong siraan sa tatay mo eh. Angie, hindi matitigil ang pagsakit ng ulo mo at katawan mo kung patuloy mong pagtatakpan yung ginagawa mo. Kung hindi ka sumobra, hindi yan gagawin ng panganay ko. Ikaw ang nakakaalam kung gaano siya kabait, hindi ba? Nasasaktan siya eh at nahihirapan dahil sa ginagawa mo sa kapatid niya. Ikaw pa naman ang pinaburan at kinampihan ko. Pero kapag wala pala ako, ginagawa mo palang alila ang mga anak ko na iniingatan ko. Minamaltrato mo pala sila. Ha? Hindi totoo yan. Ginagawa ko lang ang makakaya ko bilang pangalawa nilang ina. Hindi ganun ang pagiging ina. Hindi mo siguro alam dahil hindi ka pa nagluluwal ng bata. Kahit ano pong ginawa nyo,
Alam ko pong maling umabot tayo sa pagpapabarang. Gusto ko lang naman po na magsisi at magbago kayo eh. Isa pa pakiramdam ko po kinukuha niyo sa amin ang sarili naming ama. Kaya po humihingi po ako ng tawad, Tita Angie. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Wala kang karapatang magalit, Angie. Ako nga ang dapat magalit sa lahat ng ginagawa mo sa mga anak ko eh. Pinagkatiwala ko siya sa'yo, pero anong ginawa mo? Hindi ko alam na sumobra na pala ako. Akala ko parte lang yun ang pagdidisiplina ko kay Sarah. Kaya nga siya lang ang madalas kong nasisita eh. Bata pa siya nang mawala ang ina niya. Kaya pakiramdam ko, obligasyon kong ayusin ang ugali niya. Hindi ko po alam na ganun ang nararamdaman niyo. Ang nakikita ko lang po sumobra na kayo. Kaya pasensya na po kayo, Tita Angie. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Alam ko na galit kayong magkapatid sa akin. Alam kong hahantong kayo sa ganito dahil hindi niyo ako naiintindihan. Kahit ganun, umaasa pa rin akong hindi kayo ang gumawa nito. Ang akala ko nga si Sarah pa nga ang may kakayahang gawin yun eh. Ha? Ako na naman? Porket nasasagot ko kayo, akala nyo kaya kong gawin yon? Alam kong hindi ko dapat sinasagot-sagot ang mga matatanda. Nagagawa ko lang naman po yun dahil masama ang loob ko eh. Estudyante lang po ako pero kung utusan niyo ako sa mga gawaing bahay sobra na. Hindi na po ako nagkakaroon ng sapat na pahinga kaya nasasabi ko ang lahat ng yun. Nagrereklamo at pabalang sumagot sa inyo. Sumobra na nga yata ako. Kahit magdahilan pa ako ngayon, wala na rin namang mangyayari. Siguro nga parusa na sa akin ang nangyayaring ito. Kung hindi man ako gumaling, tatanggapin ko. Ang mahalaga, nakahingi ako ng tawad sa inyo. At napakinggan ko rin ang mga hinaing nyo. Hindi ako makapaniwala na panay ang hingi ng sorry sa amin ni Tita Angie. Iniisip ko na nga na nagpapanggap lang siya para hindi iwan ni tatay. Yun nga lang matindi ang pag-iyak niya at nahihirapan na rin siyang magsalita. Ganon din naman si Ate Alexandra kasi mababa ang loob niya eh. Makakita lang siya ng umiiyak umiiyak na rin siya. Hindi siya katulad ko na palaban at mukhang manhid. Siguro dahil wala nang ibang sasakit pa sa pagkawala ni nanay. Nahimatay si Tita Angie dahil sa sobrang iyak na ikinataranta ng lahat. Mabuti na lang nang pulsuhan siya, maayos pa ang tibok ng puso niya. Naubusan lang daw siya ng lakas. 1 linggo ang naging gamutan niya sa tulong ni Lola Sonia bago nakalakad at muling nakakilos. Doon namin napatunayan na ang pagpapatawad ang pinakamabisang gamot sa matinding sama ng loob. Angie, bitawan mo na yan. Kaya ko naman ang gawin yan para sa mga anak ko eh. Hindi pa sigurado kung talagang maayos ka na nga. Maayos na ako, huwag kang mag-alala. O Sarah, nandyan ka na pala. Maupo ka na rito. Nagluto ako ng masarap na sinigang. Masarap to, hindi ba paborito mo to? Hindi pa po kayo magaling kaya bakit nagluto na kayo? Ano ka ba? Hindi naman to mabigat na gawain eh. Kayang-kaya kong gawin to. Hindi naman pala mabigat, bakit hindi nyo kayang gawin nun? Sarah, ano ba? Bakit? Ano bang sinabi mo ha, Sarah? Ang sabi ko, hihintayin ko na lang po si ate. Sabay kaming kakain ng niluto niyo. Huwag kang mag-alala. Wala namang lason o gayuma to eh. Nandyan naman si Sandro habang nagluluto ako. Tsaka hindi pa ako nakakalabas ng bahay para humahanap nun. Pasensya na po. Hindi naman yun ang sinabi ko kanina eh. O siya, tama na yan. Bumili ka na lang ng malamig na maiinom doon, Sarah. Nang masarap ang pananghalian natin. Nako, ako na ang bibili. Pakiahon na lang sa kalan nung niluluto ko. Ha? Mainit masyado sa labas, Angie. Hindi ka pa gumagaling ng husto. Ayos lang ako. Kaya ko naman eh. Huwag na po kayong makulit. Ako na lang po ang bibili. Baka kung ano po ang mangyari sa inyo. Isa pa, pupuntahan ko po si ate sa talipapa. Baka dun kumain eh. Sayang naman po ang niluto nyo. Nakita ko ang simpleng ngiti sa mata ni Tita Angie. Simula nang makakilos na siya, hindi pa rin siya iniwan ni tatay. Kahit na ganun hindi na siya nagpabebe pa. Kumikilos siya sa bahay, naguhugas at nagluluto kahit pinipigilan siya. Gusto niya pa rin gawin ang ginagawa niya. Nung una akala ko dahil ayaw niya lang mapalayas ng bahay at hiwalayan ni tatay. Pero hindi pala ganun dahil totoo ang panunuyo niya sa amin. Kahit wala si tatay, hindi na niya kami nagagawang saktan o utusan ng sobra-sobra at sunod-sunod.
Para na siyang isang tunay na ilaw ng tahanan sa mga kilos niya. Dahil may pagkakamali rin kami ni Ate Alexandra, hindi na kami nagmatigas pa. Humingi rin kami ng tawad sa kanya, kay tatay at sa aming dalawa ni ate. Ano ba Sarah, matagal ka pa ba dyan? Anong oras na magmamarcha ka pa tapos aayusan pa yung buhok mo? Hindi pa nga yan kumakain ng almusal eh. Paano kung late na matapos ang programa niyan? Bakit ka ba natataranta dyan ha? Dapat alam mo na yan dahil hindi naman ito ang unang pagkakataong merong magtatapos sa mga anak mo, hindi ba? Ay nako, noon magbibihis na lang ako ng damit. Tapos na. Hindi ko na kailangan asikasuhin pa dahil gabi pa lang. Hinahanda na noon ng dati kong asawa. Ano ka ba tay? Asawa mo na ngayon ang kausap nyo. Mamaya niyan magselos pa niyan kay nanay si Tita Angie Ang tagal na pong wala ni nanay. Nako, gustong gusto ko talaga magselos pero ayoko na ng ganon no. Tapos na ako sa pagsiselos. Nakaraan ng nanay nyo sa buhay ng tatay nyo at ang magagandang alaala na lang ang naiwan niya. Hindi ko man mapalitan yun Ang mahalaga, mahal niya ako. Siya ang nakaraan at ako naman ang kasalukuyan. Ako po ang magtatapos at hindi kayo. Bakit ang dami niyo pong speech dyan? Ay nako, ang bunso ko talaga. Kahit kailan talaga, napakasungit mo. Ano pa po ba? Hindi pa po ba kayo tapos dyan? Mauhuli na po kayo at baka palakpakan na lang ang maabutan natin doon. Nandyan na ba ang tricycle na sasakyan natin ha? Nasaan na? Nandito na po at pinasok ko na rin po ang mga bitbit niyong pagkain at tubig. Ate, ang buhok ko, hindi mo pa naaayos. Ay, madali na lang yan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan dun sa venue. Teka lang sandali Isasarado ko lang ang mansyon natin. Nagtawanan kaming lahat kahit si Manong driver ng tricycle na tawa rin. Hindi naman kasi isang mansyon ng bahay namin Sa hinagap, hindi ko naisip na pwedeng maging ganito kasaya ang pamilya namin. Hindi ko sinasabing tama na umabot sa pagpapabarang ang mga away o alitan, pero sa amin, naging daan yon para matuto ang bawat isa. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya ni Ate Alexandra. Sina tatay at Tita Angie naman na iwan sa aming bahay. Masaya naman sila at paminsan-minsan, dinadalaw namin sila. Sa karanasang ito, natutunan ko na minsan, nagiging bulag tayo sa mga bagay na hindi natin matanggap. Pero kapag mas nilawakan pa natin ang ating pag-iisip, mga mata at puso, makikita natin ang magagandang bagay na natatabunan lang pala ng puro sana. At yun nga ang nangyari sa akin. Dahil sa sana nandito si nanay, sana hindi siya maagang nakuha, sana kapiling pa namin siya hanggang ngayon, hindi ko nakita na may mabuting puso rin pala si Tita Angie. Ang ikalawang ina na makakasama namin sa mga masasaya pang alaala na maaari pa naming buuin. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Sarah. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po namin, maka 100k subscribers po tayo. Konti na lang. Siyempre sa tulong po ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyo sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!